Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Jesucristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang subayin niyo. At magandang araw sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating pong mga coordinating centers. Ganon din kung saan natin isinasagawa ang ating po ngayong Bible Exposition. At binabati natin ang ating mga panauhin sa lugar ng Tansa, Cavite, sa Gadong, Brunei, sa Daet, Camarines Norte, sa Pasig City, Mariveles, Bataan, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Tanawan, Leyte, sa Apalit, Pampanga, Santa Ana, Pampanga, San Jose del Monte, sa Digo City, sa Talon-Talon, Zamboanga City, Paco, Manila, sa Manapla, Negros Occidental. At ang lahat po ng ating mga monitoring centers na nakabukas ngayon sa pamamagitan ng ating pong mga satellite feed na ibinabato sa kanila. Ganon din po sa ating internet broadcast. At ito po ay sabayang napapanood sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng ating webcast na isinasagawa. At kasabay nito ay atin na ring binabati ang ating pong mga bagong bautismong mga kapatid sa loob ng Church of God International. At kami ay bumabati sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayong palagi sa inyong mga paglilingkod. Ngayon po ay ipinagkakaloob namin sa inyo ang atin pong Bible Exposition. Pagkakataon ninyo makapagtanong ng inyong mga suliranin tungkol sa pananampalataya kay kapatid na Eli Soriano sa pamamagitan ng mga tugon na manggagaling sa banal na kasulatan. At para hindi na po tayo magluwat, atin na pong pinakikilala sa inyo ang host ng programang Ang Dating Daan, si kapatid na Eli Soriano. Ang atin pong Bible Exposition ay marapat matawag na worldwide Bible Exposition sapagkat ito po ay atin pong mapapanood saan man tayong bahagi ng mundo naroon sa pamamagitan ng internet. At salamat sa Diyos, meron tayong teknolohiya ngayon na ganito na nagsasalita po tayo sa isang lugar, napapanood tayo sa lahat ng lugar kung saan naaabot ng internet. Kahit sa mga karagatan po, yung mga cruise ships na nasa mga karagatan ng mundo ay nakasusubaybay sa atin sa pamamagitan ng internet. Yun ay isang bagay na nakapagpagaang po sa ating daladalang obligasyon kasi hindi na po ako dapat pang magpunta sa lahat ng lugar na hindi ko namang kayang magawa para makaabot yung pangangaral ng Ebanghelyo. Yan po ay isa sa mga hula ng kasulatan doon sa 12:4 ng aklat ni Propeta Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Yun po ay hula na sa panahon ng kawakasan,
marami ang tatakbo ng paraot parito. Ang kaalaman ay lalago. Knowledge shall be increased. So because of the increase of knowledge, sa paglago ng siyensya, ng teknolohiya, ay posible na po ngayon na makita tayo sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng internet. At hindi lang po ang internet ang ating ginagamit, pati po ang satellite na nasa sa kalawakan ngayon ay nagbabato ng ating programa sa lahat ng bansa sa daigdig practically. Sinasabi po namin dito, mga kababayan, para kung meron kayong kamag-anak sa abroad o nasa mga cruise ship, nasa mga barko na naglalakbay sa mga karagatan, ay may posibilidad pong makapakinig din sila, matulungan nyo kami na anyayahan ang inyong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, para makapakinig din ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pinag-uusapan naman po natin dito ay hindi yung aming pagkatao, yung aming kalagayan, kung kami ba ay mayaman o mahirap o may pinag-aralan o wala, o kaya kung kami ba'y mabuti o masama, hindi yun ang pinag-uusapan natin sa Bible exposition. Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, 4:5 ng 2 Korinto. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ang pinangangaral ng mga apostol, hindi yung kanilang sarili. Noon, sabi ng mga apostol, hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Ayon, ang sabi sa Biblia. Sa Bisaya, ang pagkasabi diyan, kay kami wala magwali sa among kaugalingon, kundili si Kristo Jesus ang Ginoo. Ug ang among kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Kristo. Sa Ilocano, ang sabi diyan, tadikam ikaskasaba, dagiti bagbagim, no di ni Kristo Jesus nga apo, ket da kami dagiti kas adipin nyo, gapuksto, ken Jesus. Yan po ay maliwanag na katibayan sa lahat ng Biblia na nababasa, na ang mahalagang maipangaral ay si Kristo, hindi yung kung nag-aral ba kami, o kung kami ba ay tapos, o kung kami ba'y masama, o kung kami ba'y mabuti. Mas mabuting ang makilala ninyo yung Kristo na tagapagligtas, ang Kristo Jesus na Panginoon. Yun po ang ating topic. Kaya sa inyong pagtatanong, sana ang itanong nyo yung ukol kay Kristo, sa kaligtasan, sa Diyos, sa paglilingkod. Huwag nyo na lang kaming tanungin ng para sa aming sarili, kasi mas kailangang malaman ninyo yung Kristo ng Biblia. At yun ang aming pakiusap, mga kababayan, na yun ang pagtuunan natin ng pansin. Yung tungkol kay Kristo, sa kaligtasan, sa Biblia, sa Diyos. Huwag nyo na lang kaming tignan, kumbaga, ang tingnan nyo si Kristo. Kasi pag tinignan nyo kami, may kapintasan kami, tao rin kasi kami. Basahin natin yung Hebreo 12, versikulo 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kung gusto po natin maligtas, ang lagi nating mamasdan si Jesus. Sabi ni Pablo, looking unto Jesus. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Pagka si Jesus ang minasdan natin, ma-encourage tayo. Pagka si Brother Eli minasdan nyo, baka matisod pa kayo. Kasi
marami tayong kapintasan at marami pang paninira kahit hindi totoo na sinasabi ang mga tao dahil sa atin. So walang pinakamaganda kundi masdan natin si Jesus, ang ating Panginoon, in a manner na ang ating pansin, ang ating atensyon, ang ating pansin ay iukol natin sa kanyang mga katuruan. Sana ay wag po kayong magdaramdam pagka pinag-uusapan natin ang mga bagay ni Jesus. Kasi si Jesus po, nung unang panahon, kinatisuran siya eh. May mga natisod sa kanyang mga tao, may mga nagalit, at gusto nga siyang batuhin eh. Basahin natin ang Juan 5:18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ulat po ni San Juan, dahil dito ang wika, lalong pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat, tinatawag din naman niyang kanyang sariling ama ang Diyos. Siya'y nakikipantay sa Diyos. Kaya si Kristo na mismo, talagang kinatisuran pa eh. Wala namang ginawang mali yun. Puro kabutihan lang ginawa nun. Nangaral ng katotohanan, nagpakain ng libu-libong tao sa pamamagitan ng milagro, tapos nagpagaling ng mga karamdaman, nagpadilat ng bulag, nagpatindig ng lumpo, bumuhay ng patay. Napakarami niyang ginawang kabutihan. Kinagalitan pa ng tao. Ngayon, kung kami ang titignan ninyo, baka lalo kayong matisod kasi yung ang hindi gumawa ng mali, kinatisuran pa kami pa, tao rin naman kami, mga kababayan. Kaya yun ang ating paglagakan ng ating pansin. Let us focus our attention on the life and the teachings of the Lord Jesus, which is the theme of our Bible exposition. At umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at nakahanda na po ang mga nasa Kingdom of Saudi Arabia sa pamamagitan po ni kapatid na Resty Reyes. Saudi, come in please. Sa araw pong ito, kapiling po natin ang isa sa ating mga panauhin, si kapatid na Ramos Omnipotente, isang Katoliko na gustong magtanong. Ang katanungan ko po, sa akin pong obserbasyon ng iba't ibang relihiyon, ano po ba ang tamang paraan ng pagdarasal? Sa pagsamba, kailangan ba na may ginagawang ritual? Ang pangalawang tanong ko po, ano po ba ang kahalagahan ng pag-aayon? Salamat sa inyo, kapatid na Ramos. Patawad lang, ayokong banggitin yung inyong apelyido. For me, it sounds like something blasphemous. Patawad do, kapatid na Ramos. Kasi yung salitang Ramos, ang kahulugan pong pinanggalingan ng pangalang Ramos o ng apelyidong Ramos, baka hindi ninyo alam, yung Ramos po ay ugat. Ang kahulugan ng ugat. Kumbaga sa puno, yung Ramos, yun ang ugat. Kaya, pero pagkatapos naduktungan ng Omnipotente, yung Omnipotente, yun po'y ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang ibig sabihin, lalabas ugat na makapangyarihan sa lahat. Para bang hindi tama. Pasensya na kayo, kapatid. Gusto ko lang makapag-add some trivia or information sa mga nakikinig sapagkat ang atin pong Bible exposition ay worldwide. Bihira naman ang ganitong mga pagkakataon para maipaliwanag ko yung mga bagay na ganon. Ngayon, doon sa tanong nyo, ano ang tamang paraan ng pagdarasal? Kailangan ba yung may ritual? Alam nyo, yung pagdarasal, hindi po ritual yun. Personal sa isang tao, ang pagdarasal ay ginaganap sa isang paraang may secrecy o may pagkakalihim. Ang pinaka
magandang paraan ng pagdarasal ay yung nakalihim sa iba. Basahin natin ang 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yun pong mga mapagpaimbabaw, kapatid. Yun yung mga ipokrito at saka ipokrita. Sabi ng Panginoong Hesus, pagka kayo nagsisidalangin, huwag kayong gagaya dun sa mga mapagpaimbabaw. Ano po ang ginagawa ng mapagpaimbabaw? Kahit sa daan. At sa mga sinagoga man, nananalangin sila pero patayo para makita sila ng tao. Kasi yung mga sinagoga nung araw ng mga Hudyo, yung pong mga bintana nun malalaki. Pagka ikaw ay tatayo, kitang-kita ka. Pero pagka ikaw ay luluhod, di ka makikita. Kung hindi sila makikita, hindi sila mapupuri. Ang gusto nila, manalangin sila ng patayo para mapuri sila ng tao. Sa Biblia, ang tamang paraan ng pagluhod, kung uugatin natin sa panahon pa ng matandang tipan, sa panahon ni Abraham, ni Moises, nung mga unang patriarka, ang pagluhod sa Bibliang Ebreo, yung nasa 95:6 ng awit, ganito po ang nakasulat. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayun, yung pong salitang magsiyukod dyan at magsiluhod, ginagamitan ng salitang kaura sa Bibliang Ebreo. Ano ang kahulugan ng salitang kaura sa Bibliang Ebreo o sa Biblia Ebraika? Pakibasa mo nga, Sis Luz, doon sa kahulugan ng salitang kaura sa Bibliang Ebreo. Kaura. A primitive root to bend the knee, by implication to sink, to prostrate, bow down, self, bring down, low, cast down, couch, fall, feeble, kneeling, sink, smite, stoop down, subdue. Yan po ang kahulugan niyan. Yung po salitang kaura, kapatid na Ramos, yun po ay itiklop ang tuhod. Wala naman pong nagtiklop ng damit na naka 90 degrees angle . Pag tiniklop mo yung damit, tiklop talaga. Yung tuhod, pag tiniklop mo, mapapayuko ka pag talagang tiniklop mo yung tuhod mo. Kaya po ang tawag sa Tagalog yan, manikluhod. Ang sabi sa Biblia, yung kaura, yung yumukod, lumuhod, to sink down. Parang yaano mo yung tuhod mo, ibe-bend mo, yung mata mo, yung mukha mo mapapaharap sa lupa. Yun po ay act of worship, act ng pagsamba. Nakayuko ka, yung tuhod mo ay nakatiklop ang tuhod. Para patunayan, yan po, sa Grego naman, sa Bagong Tipan, ginagamit po yung salita na ginamit nung lumuhod ang Panginoong Hesus at nang lumuhod ang Apostol Pablo. Basahin natin ang 20:36 ng Gawa. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Nanikluhod si Pablo kasama yung lahat ng kapatid na nanalangin sila. Ginagamit po yung salita dyan na nanikluhod, yung salitang Griego na titeimi. Titeimi. Ano naman ang kahulugan ng salitang titeimi, kapatid na Luz? Titeimi, a prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses, to place in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture. Ang titeimi is to place oneself in a passive or horizontal posture. Ibig sabihin po nung titeimi, papakita ko po.
ito po yung act ng titame o pagluhod na nasa Biblia. Yan po. Kung makikita nyo, nakatiklop yung tuhod, tapos yung mukha ay nakaharap sa lupa. Yan po ang tamang pagluhod sa Biblia mula pa sa panahon ng patriarka hanggang sa panahong Kristiyano na ginawa nila, Pablo at ng mga kapatid sa iglesia. Kitang-kita nyo dyan na pagka lumuhod kang ganyan, hindi ka makikita dun sa labas ng sinagoga. Hindi ka makikita. Pag tiniklop mo yung tuhod mo, magkakaroon ka ng horizontal posture. Horizontal, hindi vertical. Yan. Yan po ang tamang paraan ng pagluhod sa Diyos. Yan po mismo ay sinasabi ng Biblia na act of worship o akto ng pagsamba. Gumanyang ka lang, pinakikita mo na yung pagpapakumbaba mo sa Diyos at sumasamba ka. Si Kristo ganyan din ang ginawa. Anak na ng Diyos yun, ha? Basahin natin ang Mateo 26:39, kapatid na Daniel, sa Tagalog at sa Ingles. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa English. And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. He went a little farther and fell on his face. Ibig sabihin, yung kanyang mukha ay nakayuko sa lupa. Yun ang talagang tamang paraan ng pananalangin wala namang relihiyong nagturo nito sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi nila talaga nauunawa yung Biblia. Ang nasa Biblia, ang pagluhod ay horizontal posture. To bend the knee, itiklop ang tuhod. Yun ang tunay na kahulugan ng pagluhod. To prostrate oneself, magpapakababa ka sa harap ng sinasamba o pinananalanginan mong Diyos. Tandaan niyo po ang termino sa Ebreo, kaura, sa Grego ay titeme, magkasing kahulugan po. Matanda at bagong tipan, iisa ang itinuturo. Yan ang pananalangin sa Diyos. Hindi po yan ritual. Bakit? Pagka nananalangin ng Kristiyano, hindi sila naglalagay ng mga kandila, tapos meron pa silang tinatawag na rosaryo, may istampita, meron pa silang hinaharap na mga rebulto. Yun ang ritual. Pero yung panalangin sa Biblia, hindi po ganun Balikan natin ang Mateo 6 at versikulo 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Ayun, napakaliwanag mga kababayan. Pagka hindi ritual yan it's not a show. Hindi pagpapakitan tao. Ang pananalangin, pagka individual na panalangin, ikaw mag-isa mananalangin, ay pumasok ang wika sa iyong silid. At pagka nailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong amang nasa lihim. At ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yun po ang sabi ng Biblia, kapatid. Kaya ang panalangin, hindi po ritual yan. Yan pong pagdarasal o yung pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap at pagsamba sa Diyos na nagpapakababa ka at hindi mo ipinakikita kahit kanino. Yun po yung panalangin na individual o nag-iisa ka. Ngayon, pagka nananalangin naman ay grupo, kagaya ng ginawa natin kanina,
kailangan nasa isang lugar tayo na hindi nakadisplay ka sa lahat ng tao. Kaya po pag may Bible exposition, kumukuha tayo ng lugar kahit gumastos tayo ng pera na kung saan pwede tayong magkatipo na hindi tayo nakikita ng lahat ng tao. Manalangin man tayo, tayo-tayo lang ang nakakaalam at hindi yung mga taong dumadaan sa labas. Sana po naintindihan niyo yung sagot na yan. Ngayon, ano po ang kahalagahan ng pag-aayuno? Ang pag-aayuno po, kapatid, sa Biblia, isang paraan para maipakita mo sa Diyos na yung hinihingi mo. Ang ayuno kasi po may kalakip na paghiling sa Diyos ng isang bagay na kailangan mo . Yung pag-aayuno po, kung pag-uusapan Biblia, ay ano po yan, isang paraan na pagpapakumbaba sa Diyos at para maipadama mo sa Diyos ang nagsisisi ka sa iyong nagawang kasalanan o kaya maipadama mo sa Diyos na hinihingi mo sa Kanya isang bagay na kailangan mo na may buong kapakumbabaan. Yan po ang mensahe ng pag-aayuno sa Biblia. Basahin natin ang Isayas. Ganito po ang ating matutunghayan sa 58:5. Iyan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok, at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Ang kalugod-lugod pong ayuno sa Panginoon ay yung pagdalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, magsisi siya, magtikas siya sa kanyang kasalanang nagawa, iyuko ang kanyang ulo na parang yanto, maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Yun ang mensahe ng pag-aayuno. Tuloy pa natin sa susunod na talata. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan, at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang? Ang pag-aayunong pinili ng Diyos, hindi baga yung kalagin ang mga tali ng kasamaan, yung magsisi ka sa kasalanan mo. Tapos, pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati. Yung gumawa ka ng comfort para sa iba, yung nangangailangan, yung mga napipighati, yung may mga atang. Pag mag-aayuno ka, halimbawa, may utang sa'yo na hindi makabayad-bayad, hirap na sa buhay, alisan mo na siya ng atang. Sabay mo yun sa pag-aayuno mo at magiging kalugod-lugod sa Diyos yun. Papagaanin mo ang pasan at palayain yung napipighati. Yun ang essence ng ayuno. Tapos sa 7 pa, meron pang sinasabi ang Diyos. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao? Ang bahagi pa ng pag-aayunong sinasabi sa Biblia, yung magbahagi ka ng tinapay sa gutom. Ibig sabihin, yung imbis na kakainin mo, bigay mo sa nagugutom. Kaya nag-aayuno kasi hindi kumakain . Imbis na kakainin mo, pakain mo sa iba. Tapos, dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan. Ibig sabihin, gumawa ka ng kabutihan sa mga kapuspalad. At yung nakikita mong hubad ay bihiyong-bihisan. Yan ang mga essence ng pag-aayuno. Ano po ang halaga niyan? Pagka nagagawa ng isang nag-aayuno yan, ay nagkakaroon siya ng merit sa Diyos. Nakakasumpong siya ng pabor. Ano ang pabor? Tuloy natin sa 9. Kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama.
At kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagayoy, sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang nadilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Ayan, yan ang mga pakinabang po ng pag-aayuno. Sinasabi sa 9, umpisa sa 9, kung magkagayon, pag nagawa mo yung pag-aayunong rekomendado ng Diyos, tatawag ka, ang Panginoon sasagot. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabing, narito ako. Kung aalisin mo sa gitna mo ang atang at pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. At kung magmamagandang loob ka sa gutom, kung sisiyahan ang loob ng nagdadalamhating kaluluwa, sisilang ang liwanag sa kadiliman. Ang kadiliman magiging para sa iyo katanghaliang tapat. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ang loob ng iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong buto. Meron pa pong health benefits siyang pag-aayuno eh. May spiritual benefit at may health benefit. Sana naunawaan mo kapatid, hindi ko naman masyadong matatapos buong-buo ito sa iyo lahat kasi maubos naman ang oras dyan sa Saudi Arabia. Eh. Marami po tayo ngayong magtatanong. Sana naunawaan nyo. Naunawaan po, brother. Maraming salamat po. Sana kapatid na Ramos, umattend ka po ng ating mass indoctrination. Maririnig mo ron kumpleto lahat. At doon po sa pag-aaral kasi ng doktrina, nandoon na lahat ng dapat mong matutunan para maligtas ka at maging dapat sa Diyos. Naanyayahan ko po kayong lahat. Salamat po. Kapatid na Resty, go ahead. Meron kang kasunod? Kapatid na Daniel, si kapatid na Victor Maniego. Second. Sige po kapatid, go ahead please. Brother Larry, gusto ko lang pong itanong tungkol po dun sa sangkap po ng pagkatao. Nung makabasa po ako sa Bible, magkakahiwalay pong binanggit yung espiritu, kaluluwa at katawan. Gusto ko po sanang malaman kung ano po yung definition ng Bible dito sa tatlo. Tapos kung dito po sa espiritu, kung meron po bang mga klase ng espiritu, tulad po nung espiritu pong gaya po ng kalapating bumababa sa langit, tapos po yung espiritong kinausap po ni Jesus, yung pinalayas po niya, tapos po yung espiritu pong nilalagay sa puso ng tao. Tapos kung ano po ba talaga yung kaluluwa, nalilito po kasi ako sa dalawa. Yun lang po. Basahin natin ang unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Biblia, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Isa-isahin natin kung ano-ano ito. Ano yung katawan? Ano yung kaluluwa? Ano yung espiritu? Basahin natin ang Santiago 2:26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Sabi ni Santiago, yung katawan, pag wala yung espiritu, patayon. So nakakita ka na ng patay kapatid, ano? Yung nakalagay sa loob ng kahon. Ano? Yun ay katawan lang, tao tawag natin doon, ano? Tao. Pero kung patay, katawan lang. Ang tawag doon sa English, remains, labi. Bakit labi? Kasi hindi na kumpleto yun eh, katawan lang yun. Kaya patay yun, wala na espiritu ron. Ibig sabihin, umalis na yung espiritu ron sa katawan na yun, kaya patay na yun. Ngayon, ano naman yung espiritu?
So yun yung espiritu, yun yung nagbibigay buhay dun sa katawan. Yung katawan yun ang galing sa lupa. Yun ang lupa. Yung espiritu yun ang galing sa Diyos. Basahin natin ang Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayun. Alam mo kapatid, para maintindihan mo, nung una ginawa ng Diyos yung tao sa lupa. O di parang kumbaga sa isang panadero, kumuha siya ng harina, nilagyan niya ng tubig, ng gatas o ng itlog, minasa niya. Ganun ang ginawa ng Diyos. Kumuha siya ng alabok ng lupa, minasa niya. Nilagyan niya ng tubig. Nilagyan niya ng mga sangkap. Tapos ginawa niya na tao. Yung tao na ginawa niya, katawan pa lang, wala pa yung espiritu ng buhay. Hiningahan niya ngayon sa ilong ng espiritu ng buhay. So yung espiritu, yun yung nanggaling sa Diyos. Yung katawan nanggaling yun sa alabok ng lupa. Yung espiritu naman nanggaling sa Diyos, sa hininga ng Diyos. Inihinga dun sa ilong ng taong ginawa niya, si Adan. Ano ba yung inihinga niya sa butas ng ilong? Basahin natin ang 27 ng Job. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Ayun, yung palang nasa butas ng ilong na inihinga ng Diyos kay Adan, yun pala'y Espiritu ang tawag doon. Yung hininga ng buhay, Espiritu yon. Kaya yung galing sa lupa, tapos hiningahan ng espiritu ng buhay sa ilong, ano naging resulta? Balikan natin ang 2:7 ng Genesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Nung maihinga na, dun sa nanggaling sa lupa yung katawan, meron ng ulo, may paa, kamay, tapos hiningahan ngayon sa butas ng ilong ng espiritu ng buhay. Ano naging resulta, kapatid na Daniel? At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayon, ang kaluluwa, yung kabuuan, yung pinagsama na galing sa alabok na katawan, tapos yung espiritu ng buhay na inilagay sa ilong, na buhay ngayon si Adan. Ang tawag sa kanya, kaluluwang buhay. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. So, anong pagkakaiba ng tatlo? Yung katawan, yun ang galing sa lupa. Yung espiritu ng Diyos na inihinga sa ilong, galing sa Diyos. Nung magkasama na yung galing sa lupa at yung espiritong galing sa Diyos, naging kaluluwang buhay ang tao. So, ang kaluluwa, yung kabuuan nung nabuhay na si Adan, na pinagsama na yung galing sa lupa at saka yung hininga ng Diyos na espiritu sa kanya, naging kaluluwa siyang buhay. And man became a living soul. Ayun ang sabi sa English. Naging kaluluwang buhay. Kaya ang tinatawag na kaluluwa, yung kabuuan ng ating buhay na kalagayan. With the faculties, kaisipan, damdamin, mga senses, yun ang tinatawag na kaluluwa. At para maintindihan mo kapatid, bawat bagay na buhay, may kaluluwa. Basahin natin ang Job 12:10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Kaya pala, pati pala sa mga isda, kaluluwa rin yun. Bawat bagay na buhay, tinatawag na kaluluwa Basta buhay, kaluluwa yon. Basahin natin ang 16:3 ng Apokalipsis. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. Tingnan mo, sa dagat may mga kaluluwang may buhay. Yung mga isda, mga pating, kung ano-anong nabubuhay sa dagat,
Kasi ang kahulugan ng kaluluwa, yung entity na buhay, yung kalagayang buhay. Kaya pati Diyos nga may kaluluwa kasi buhay ang Diyos eh. Sabi ng Diyos sa Hebreo 10:38, Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. sabi ng Diyos, pag ang lingkod niya umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. O di pati Diyos eh may kaluluwa kasi buhay siya. Ang kaluluwa ay isang entity na buhay. Ang kaluluwa is something that lives. Kahit nasa dagat, kahit hayop, kahit tao, kaluluwa ang tawag ng Biblia diyan, kapatid. Kaluluwa yan. Kasi ang kaluluwa ay bagay na buhay. Gaya ng Diyos, may kaluluwa kasi buhay ang Diyos. Mga anghel, ganun din. Kasi lahat ng bagay na may buhay, nakasali dun sa tinatawag na kaluluwa. Ano ngayon ang pagkakaiba? Ganito yon, kapatid. Yung katawan, yun ang galing sa lupa. Yun ang material. Yun ang material. Yung espiritu naman, yun yung nagbibigay buhay sa katawan. Pagka buo yung buhay sa katawan, sa magitan ng espiritu, yung entity na yun tinatawag na kaluluwa. Ang kaluluwa, yun yung kabuuan ng isang may buhay na bagay. Pag sinasabing kaluluwa, yun ang kabuuan ng isang may buhay na bagay. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa 10:28 ng Mateo, At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. nakita mo, kapatid, sabi ni Kristo sa mga apostol, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ang kaya lang nilang patayin katawan eh, pero hindi sila nakakapatay ng kaluluwa. Meron lang isang may kapangyarihan nun, ang Amang Diyos. Ang sabi niya, ang katakutan ninyo yung makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kasi yung mga Hudyo, yung mga pumapatay ng katawan, ang napapatay lang nila yung katawan eh. Pero yung kaluluwa, sa harap ng Diyos nakapreserve yun. Pag ang tao pinatay lang ng kapwa-tao, hindi niya kayang patayin yung kabuuan ng isang tao. Kasi sa isang tao, may espiritu at may kaluluwa, hindi lang katawan. Pag tao pumapatay, ang napapatay niya yung katawan lang. Pero ang Diyos, kaya ng Diyos puksain, pati katawan, pati kaluluwa sa impyerno. Sana naunawaan mo. Ngayon, yung espiritu naman, maraming espiritu. Yung espiritong bumubuhay sa tao, yung inilagay ng Diyos sa ating ilong. Meron namang espiritu ng mga masasamang espiritu, mga espiritu ng demonyo yon, yung mga nagrebelde sa Diyos. Yun yung pinapalayas ni Kristo na tumatahan sa tao, masasamang espiritu. Para magkaroon ka ng ideya, ang isang ama na tatay, sa natural, yung anak niya, mahal niya yon. Pero merong tatay, pinapatay yung anak niya. Bakit niya nagagawa yon? Meron kasing espiritu ng demonyo sa kanya eh. Yung isang ama na nire-rape yung kanyang anak na babae, may espiritu ng demonyo yon. Gumagawa ng hindi pangkaraniwang nagagawa ng isang tunay na ama. Kasi yung tunay na ama, hindi niya re-rapein yung anak niya. Napakasama nun eh. Ba't nagagawa ng isang ama yon? Ng isang tatay? Kasi may espiritu ng demonyo sa kanya. Meron tao napakahilig sa laman, yung manyak. Meron nga, matanda na raw, 86 na eh. Manyak pa, 86 na matandang babae. Naku, ang gusto yung mga batang lalaki. Meron namang mga matatandang lalaki, pedophilia naman, ang gusto naman yung mga bata. Yun, may mga espiritu ng demonyo yon, kapatid. Kaya makikiramdam kayo, pagka ganun ang naramdaman mo, may espiritu ka ng demonyo. Dapat umalis sa'yo yun. Naaalis yun sa bautismo pag tinanggap mo ang aral ni Kristo. Ngayon, bukod sa mga espiritu ng demonyo, may espiritu namang galing sa Diyos.
Maraming espiritong galing sa Diyos nagbibigay kabutihan sa tao. Basahin natin ang Isayas, Kapitulo 11 at versikulo 2. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang Espiritu ng karunungan at ng kaunawaan, ang Espiritu ng payo at ng katibayan, ang Espiritu ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Maraming espiritu, kapatid. Merong espiritu ng karunungan, may espiritu ng kaunawaan, espiritu ng payo, ng katibayan, espiritu ng kaalaman, espiritu ng takot sa Panginoon. At may Espiritu Santo pa. Okay po, kapatid na Victor Maniego. At balik po tayo dito sa Pilipinas, Daet Camarines Norte, kapatid na Danny Navales. Go ahead, please. Ang magtatanong mula po naman dito sa Daet Camarines Norte ay si Ginoong Rosendo de los Santos, isang 72 years old at isang nagsusuri. Ayon po sa ating pagsusuri, sa Roma 10:14 po, mga kapatid, tulad halimbawa po, ang isang abogado po na walang titulo, hindi pwedeng tumingin sa korte upang humatol. Ang unang iglesia po, ayon sa sinalita ng ating Panginoong Hesus sa Gawa 1:8, at sinabi po sa Roma 8 talatang 4, ito po ang aking tanong, brother. Sa anong kaparaanan po ng pananampalataya mo, Brother Soriano, natanggap ang banal na Espiritu upang kami ay magsisunod sa iyo? Yun po ang aking tanong. Ang pangalawa ko pong tanong, ang mga unang Kristiyano po, ayon po kay Apostol Pedro sa Gawa 8 talatang 14 at 15, ayon po sa Gawa 19, sa kay Apostol Pablo, ito po ang aking tanong. Sapagkat ang unang iglesia po ay nagpapahayag na ang lahat ng nagsasipangaral sa ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang huli po na nagpapaliwanag na iglesia ng Diyos, ang bautismo po ay sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Alin po ang dapat sundin natin? Ang una po o ang huli? Yan po ang aking tanong. Salamat sa iyo, kapatid na Rosendo, sa iyong pagdalo. Una, yung pong tanong nyo, alin ang dapat piliin, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo o sa pangalan ng Panginoong Hesus? Alam nyo, sa Biblia, hindi tayo dapat mamili. Dapat natanggap nating buo ang salita ng Panginoong Hesus. Pagka si Kristo ang nagsasalita, dapat matanggap natin lahat yun. Hindi tayo parang kumakain ng manok, tatapon mo yung buto, tatapon mo yung balahibo, tatapon mo yung mga iba-ibang hindi mo makain, tatapon mo. Sa Biblia, dapat po matanggap natin lahat ng salita ng Diyos. Wala tayong pipiliing talata. Dahil lahat ng talata sa Biblia magkakasuwato ng kahulugan. Wala pong talata na magkakontra sa salita ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang 8:8-9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Sabi po ng karunungan, lahat ng salita ng aking bibig ay katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Kaya sa salita po ng Panginoon, wala pong kontradiksyon yan kapatid. Hindi dapat pagkontrahin at hindi dapat na isa lang ang tanggapin o kaya i-dismiss yung isa. Dapat parehong matanggap lahat. Yun po ang una kong masasabi sa inyo. Tungkol doon sa salitang ano ang dapat piliin. Yung sa tanong ninyo kung papaano ako nakatanggap ng Espiritu para magsisunod ang tao sa akin. Alam nyo mga kapatid, ang pagtanggap ng Espiritu,
Maraming paraan. Merong sa pamamagitan ng bautismo, isang paraan yon para matanggap ang Espiritu. Isang paraan para matanggap ang Espiritu, hiningahan ni Kristo yung mga apostol. Tandaan nyo, nabautismohan na ang mga apostol, pero hiningahan pa sila ni Kristo sa isang pagkakataon. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 20, versikulo 21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Hindi na ho bautismo yan, kapatido. Hindi na rin patong ng kamayan. Hiningahan na lang, hinipan. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaya meron pong iba-ibang paraan ng pagpapatanggap ng Espiritu. Hindi nyo hahanapin sa akin na patungan ako ni Pablo kasi patay na si Pablo. Patay na rin si Mateo o si Marcos o si Pedro. Sino magpapatong sa akin? Patay na yon. At sino rin naman ang personal na apostol na magpapatong kahit kangino sa atin, nabuhay sila 2,000 taon na nakakalipas. Pero meron pong hula sa Biblia na magagamit po natin bilang karapatan. Basahin natin ang aklat ng Roma, Kapitulo 15 at versikulo 20. Aking nilayon na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Kundi gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa Kanya, at silang hindi nangakapakinig ay mga kakatalastas. Meron pong hula na binabanggit ang Apostol Pablo, makakakita silang hindi dinatnan ng balita tungkol sa Kanya. At silang hindi nangakapakinig ay mga kakatalastas. Aba, iba na ito. Hindi na nga dinatnan ng balita Hindi na rin nakapakinig sa mga apostol. Hindi nakapakinig kay Kristo. Pero makakakita. Hindi sila dinatnan ng balita, pero makakakita sila. Hindi sila nakapakinig kay Kristo at sa mga apostol, pero makakatalasta sila. Yan po'y hula sa Biblia, kapatid. Kailan magaganap ang mga hulang ito na merong makakakita ng aral, makakaunawa, merong makakatalastas, na hindi naman nakapakinig kay Kristo, hindi rin naman nakapakinig sa mga apostol. Basahin natin ang paunang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ganito po ang kanyang sinasabi, 20:28. Sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya." Ayan. Sabi po ni Kristo kay Tomas, nakita mo ko, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita, gayon may nagsisampalataya. Meron po palang hindi nakakita kay Kristo, hindi nakarinig kay Kristo, pero sasampalataya sa Kanya. Ang isang paraan po para matanggap ang Espiritu ng Diyos ay yung pagkakaroon ng pananampalataya. Kahit hindi mo nakita si Kristo, kahit hindi mo siya narinig, kung sasampalataya ka sa Kanya, pagkatapos ng maraming panahon, pagkatapos ng mahabang panahon, nabasa mo yung Biblia, wala na si Kristo, nabasa mo yung salita ng Diyos, sumampalataya ka, yun po ay isang paraan para maging mapalad ang isang tao. Ako po, wala akong narinig na apostol. Wala rin akong nakitang Kristong personal. At wala rin pong tao na nagturo sa akin ng lahat ng ipinangangaral ko. Pero, bakit ako nangangaral?
Nakakita kasi ako ng totoo sa Biblia eh. Kung hindi kayo nagtitiwala, pwede nyo naman subukin kung totoo ang sinasabi ko. Hindi naman itinuro ito sa akin ng tao personal para patungan ako ng kamay gaya ng mga una. Pero, merong hula sa Biblia na hindi nakakita, makakaunawa. Hindi nakarinig, makakatalastas. Basahin natin ang isa pang hula sa Isaias 52. Ganito po ang ating mababasa sa versikulo 15. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa. Ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig dahil sa kanya, sapagkat ang hindi nasaysay sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawa. Magwiwisik po ang Diyos. Sabi sa Biblia, magwiwisik siya sa maraming bansa, sapagkat ang hindi nasaysay sa kanila, kanilang makikita. Ang hindi nila narinig, kanilang mauunawa. Tanyo, hindi nakakita ito ng personal, hindi rin nakarinig. Paano mong papatungan ng kamay ito? Hindi nga nakita ang personal si Kristo. Hindi nga nakita mga apostol. Pero ang hula ay, ang hindi nasaysay sa kanila, makikita nila. Ang hindi nila narinig, kanilang maunawa. Ito'y laman din, ito'y essence o laman ng hula rin ni Kristo. Basahin natin ng Lucas, kapatid na Daniel, Kapitulo 10, versikulo 23. At paglingon sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita. Ayon, maliwanag po, sabi ni Kristo sa mga apostol. Sabi niya, mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita. Kung ano yung nakita ng mga apostol, may mga mata pang hinuhula ang makakakita nun. No? At pag nakita mo yung nakita ng mga apostol, mapalad ka. E awa naman po ng Panginoon yung nakita ko, nakita ng mga apostol, nakita ko yun eh. Yun lang paraan ng pagluhod sa Diyos sa pananalangin, hindi nga natutunan ng lahat ng iglesia ngayon yun eh. Ang iglesia ngayon, pare-pareho kong lumuhod eh. Luhod hilaw. Eh sa Biblia, ang luhod mula sa matandang tipan hanggang bagong tipan, to sink down and to prostrate. To place oneself on a horizontal posture. Yun ang tamang pagluhod. Sino nagturo sa Pilipinas noon? Wala naman nagturo noon eh. Sa akin lang naman narinig ng mga Pilipino yun eh. Sa pamagitan ng Biblia. Yun po ay pruweba, kapatid, no, na kahit hindi ka nakita ng mga apostol o nakita mo mga apostol, napatungan ka ng kamay, maaari kang tumanggap ng Espiritu. Kasi sabi ng Diyos, magwiwisik siya sa mga bansa. Siguro, nawisikan ako. Bakit? Yung hindi ka nasaysay sa kanila, makikita nila. Ang hindi nila narinig, kanilang mauunawa. Naniniwala ako sa sinasabi ng Diyos. Wala naman sinabi ang Diyos na hindi totoo eh. Sabi niya, magwiwisik siya. At isa pang sabi niya, magbubuhos siya ng Espiritu Santo. Basahin natin ang Kawikaan 1, versikulo 23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Ang isang paraan po para makilala ang salita ng Diyos, babalik ka sa saway ng Diyos. Sabi ng Diyos, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Siguro, kaya ako nakakilala ng salita ng Diyos, binuhusan ako ng Diyos ng Espiritu. Hindi yun ipinatong ang kamay na literal, ano? Ang Diyos kasi, pwede naman siyang magbuhos ng kanyang Espiritu eh. Marami pong paraan para matanggap ng taong Espiritu ng Diyos. Pag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, bubuhusan ka ng Diyos ng kanyang Espiritu. Magagawa naman ng Diyos yun, wala naman dapat tumanggi ron. Paano mo malalaman kung ang isang mangangaral ay may espiritu? Basahin po natin kay Pedro.
Ganito ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pedro para makilala natin yung mga ngaral na may espiritu. Basahin natin ang 1:19 ng ikalawang Pedro. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Para pala ang mga paliwanag ng kasulatan ay maintindihan ng tao, hindi ito dumarating sa sariling paliwanag ng tao, kundi yung tao na kasangkapan ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang tao ay nagsasalita mula sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo. Kaya pag ang tao nakapagsalita ng katotohanan ng Diyos, nakakapagturo ng aral na tama, hindi mali, may udyok ng Espiritu Santo yon. At ang Espiritu ay naibibigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan sa kanino mang ibig niyang bigyan. Hindi kailangan na meron pang magpapatong ng kamay sa'yo. Isang paraan nyo nung andyan ng mga apostol. Pero nung wala na mga apostol, sino magpapatong ng kamay sa'yo? Hindi naman ako napatungan ng kamay ng kahit na sino eh. Pero nalaman ko yung aral ng ating Panginoong Jesucristo na aking ipinangangaral, sapagkat naniniwala ako yung sinasabi doon sa Kawikaan 3:13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ayon, tao naman ako, hindi naman ako anghel. Ang nasa Biblia, mapalad ang taong nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yun po ang aking batayan. Kaya ako nangangaral, kapatid, ang Espiritu, natatanggap yun ng tao, hindi lang sa patong ng kamay, hindi lang sa bautismo. Pwede kang magka-espiritu pag hiningahan ka ng Diyos. Pwede kang magka-espiritu pag winisikan ka ng Diyos. O kaya, pwede kang magka-espiritu pag binuhusan ka ng Diyos. Sabi niya, ibubuhos ko ang aking espiritu. Sabi niya. Ngayon, paano mo makikilala yung nabuhusan? Nakakaunawa, may karunungan. Yun po ang batayan ko, kaya ako nangangaral. Alam ko sa pakiramdam ko po, sa karanasan ko, nakakaunawa naman ako sa awa at tulong ng Diyos. Ang katunayan, yung nauunawa ko, di nga nauunawa ng maraming pastor eh. Yun lang po ang sagot ko sa inyo, kapatid. Lipat naman tayo sa Tanza, Cavite, si kapatid na Ato Tobias. Salamat po sa Diyos. At mula naman po dito sa Tanza, Cavite, ang magtatanong po si kapatid ni Eduardo Magana, isa pong born again. Sige po, kapatid ni Eduardo, pwede na po kayo magtanong kay kapatid ni Eduardo. Meron po akong dalawang katanungan. Ito po hindi ko masyadong, hindi nga ako naniniwala sa kasi yung po ay ang turo sa amin ay yung kung totoo yung speaking of tongue. Kasi yan ang inaano sa pastor na. Medyo nagtatalo nga ako yung nakaraan kasi hindi ko naman naiintindihan ang mga sinasabi nila. Pangalawa ko pong katanungan ay yung baptismo Holy Spirit. Totoo po yun? Yun lang po, salamat po. Una, kapatid, yung bautismo ng Espiritu Santo at saka apoy, si Kristo lang ang gumagawa nun, hindi ginagawa ng kahit na sinong tao yon. Huwag kang magpapaloko. Hindi kaya ng tao na magbautismo ng Espiritu Santo at apoy. Si Kristo lang ang makakagawa nun. Mateo 3:11.
Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Maliwanag na maliwanag yan, ha, kapatid. Sabi ni Juan Bautista, binabautismohan ko kayo, sabi niya sa mga Hudyo nung araw, sa tubig sa pagsisisi. Pero yung dumarating sa hulihan ko, lalong makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sapatos o ng kanyang pangyapak o ng kanyang sandalyas. Siya, si Kristo yon, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ang Kristo lang ang nakapagbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, kapatid. Ngayon, ang claim ng mga born again, pagka raw na bautismo ang kana sa Espiritu Santo at sa apoy, magsasalita ka ng iba-ibang wika. Papapansin ko lang sa iyo, kapatid, ha? Ang lahat ng mga kaanib sa iglesia ng una ay nabautismuhan. Basahin natin ang 12:13 ng unang Korinto. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Lahat ng kaanib sa iglesia, kausap ni Pablo, ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos sa Korinto. Basahin muna natin ang 1-2 ng unang Korinto, kung sino ang kausap ni Pablo dyan. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Ang kausap ni Pablo rito, yung mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ang kausap dito yung tunay na iglesia na nasa Korinto. Ang tawag doon, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sabi niya ngayon sa Kapitulo 12, sa isang espiritu, sabi niya sa iglesia ng Diyos sa Korinto, sa isang espiritu, binabautismohan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Grego, maging alipin o laya, tayong lahat pinainom sa isang espiritu. So lahat nung nasa iglesia, nabautismuhan at napainom sa isang espiritu. Ano ngayon ang sabi sa kanila nung mabautismuhan na sila? Ano ang kanilang tinanggap? 12:27 ng unang Korinto. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Yung palang mga nabautismuhan, naging katawan ni Kristo. Kaya nga katawan ng tawag sa iglesia, kasi nang mabautismuhan sila, naging bahagi sila ng katawan ni Kristo. Sino-sino sila? 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yan ang komposisyon ng iglesia. Nang sila'y mabautismuhan, meron silang kani-kanyang tinanggap na kaloob. Yung iba, apostol. Yung iba, propeta. Yung iba, guro. Yung iba, tumanggap ng himala. Yung iba, kaloob na pagpapagaling. Yung iba, pagtulong. Yung iba naman, mga pamamahala, mga governance. At yung iba naman, iba't ibang mga wika. Ayan, yan ang nasa iglesia. Lahat ng nabautismuhan, kanya-kanyang kaloob. Ngayon, ano ang sabi ni Pablo sa susunod na talata? Lahat bagay mga apostol? Lahat ba ng nasa iglesia, apostol? Ang sagot doon, hindi. Kasi merong apostol, iba yung apostol doon sa mga propeta. Tuloy natin. Lahat bagay mga propeta? Ang sagot, hindi. Tuloy. Lahat bagay mga guro? Hindi lahat guro. Bawal nga yun na lahat maging guro Kasi pagka lahat kayo guro, mag-away-away kayo ron. Sabi ni Santiago 3:1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko.
Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Masama pala yun, lahat ay guro eh. Hindi pwedeng lahat ay teacher, wala nang estudyante lalabas. Sa iglesia, ganon. May apostol. Balik natin kapatid na Daniel sa 29. Lahat bagay mga apostol. Hindi. Lahat bagay mga propeta. Hindi rin. Lahat bagay mga guro. Hindi rin. Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. Hindi rin. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? Hindi rin. Nagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Hindi rin. So lahat ng nabautismuhan, pero hindi naman lahat nagsasalita ng wika. Lahat nabautismuhan, pero hindi lahat apostol. Lahat nabautismuhan, pero hindi lahat propeta. Lahat nabautismuhan, pero hindi lahat ay mga guro. Lahat nabautismuhan, pero hindi lahat gumagawa ng himala. Lahat ng nabautismuhan, hindi lahat ay nagsasalita ng wika. Lahat ng mga kapatid sa iglesia nung araw, nabautismuhan. Pero hindi lahat nagsasalita ng wika. May kanya-kanyang kaloob. Merong apostol, merong propeta, may guro, may ebanghelista, may pastor, may diakono, may diakonesa, may gumagawa ng himala, merong kaloob na pagpapagaling, merong nagsasalita ng wika. Pero hindi lahat. Ngayon, ano ang batas sa pagsasalita ng wika? Basahin natin ang 14:27 ng unang Korinto. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Kita mo, kapatid, ano ba yung pagsasalita ng wika? Ibig sabihin nun, pagsasalita ng wika na iba sa wikang ginagamit ng kongregasyon. Halimbawa, diyan sa Pilipinas, ang ginagamit nating pagsasalita diyan sa Katagalugan, Tagalog. Pagka nagsalita ka ng wikang iba, kailangan may interpreter. Kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka na lang. Parang ako, kapatid, dito, nasa Amerika ako. Nagpunta ako sa South America, meron ditong lugar, Kastila. Meron naman lugar dito, Portuges. Meron naman lugar dito, ay Ingles. Ngayon, pagka nagkakausap ko yung mga Kastila, meron akong interpreter. Kasi hindi ako maiintindihan Magdadaldal ka maghapon, kung hindi ka naman naintindihan, walang kwenta. Basahin natin sa 14:9 ng unang Korinto. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Pagka nagsasalita ka, hindi naintindihan, sa hangin ka nagsasalita, loko-loko labas mo nun. Pag hindi naintindihan. Kaya pagka halimbawa may nagsasalita ng wika, hindi naintindihan, kailangan may interpreter, sabi ni Pablo. Kung walang interpreter, tumahimik ka sa iglesia. Ba't dadaldal ka ng dadaldal, di ka naman naintindihan. Eto mga pastor ngayon, hindi naman nagsasalita ng wika yan Hindi speaking in tongues yan. Speaking in katangahan yan. Kung ano-ano pinagsasasabi, kinakabisado. Hindi totoo na kailangan kang magsalita ng wika pagka nabautismohan ka na sa Espiritu Santo. Kasi mga kaanib mismo sa unang iglesia, lahat sila nabautismohan, pinainom sa isang espiritu, pero hindi lahat nagsasalita ng wika. At kung may magsalita man ng wika, kinakailangang may interpreter. Yan ang kaayusan na tinuturo ng Biblia. Ayan, nagsasalita ng wika, walang kaayusan yan Dahil sa kawalang kaalaman sa Biblia. Ang pagsasalita ng wika ay gift. At pagka marunong ka magsalita ng wika, kailangan para maintindihan ka ng iba, may interpreter. Pero kung walang interpreter, kahit hindi ka na dapat magsalita ng wika, kahit marunong ka magsalita. Parang ako,
Pwede naman ako magsalita kapirasong Kastila, kapirasong Portuges. Pwede ako magsalita ng kapirasong Bisaya. Pwede na ako magsalita ng kapirasong Ilocano. Pwede rin naman ako magsalita ng mahabang Kapampangan at saka Tagalog. Marami kong alam na wika pakapi-kapiraso. Pero kung ang sasabihin ko, hindi naman maiintindihan ng kahit na sino, nagsasalita ka sa hangin, sabi ni Pablo. Kaya yan ang sagot, kapatid na Eduardo. Brother Ray, yung sa akin kasi, yung nasa 14 hanggang 4. Sa correct. Yung 14.1, kung pupuntahan mo yung 3, mali ang sinasabi nila Pakinggan mo yung 3, ha? Huwag na natin basahin lahat. Pakinggan mo ang 14.1 na lang hanggang 3, kapatid na Daniel. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Alin ang pinakamahalagang gusto ni Pablong makuha ng taga-Korinto? Sundin ninyong maningas, pakanasain ninyong maningas ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y makapanghula. Bakit? Tuloy natin sa 2. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Pala ang gusto ni Pablo, mas magusto ni Pablong matuto ang kapatid ng panghuhula kasi yung nagsasalita ng wika, nagsasalita sa Diyos yun. Pero ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao, sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Kung itutuloy sa 4, ang nagsasalita ng wika, nagpapatibay sa sarili. Ngunit ang nanghuhula, nagpapatibay sa iglesia. Tuloy pa sa 5, ibig ko sanang lahat kayo magsalita ng mga wika, datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula. Lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng wika. Kita mo na, kapatid? Bakit? Kasi yung nagsasalita ng wika, ang nakakaintindi lang sa'yo kung walang interpreter, ang Diyos. Pero, yun ang huhula, nagsasalita sa mga tao sa ikapangangaral, sa ikatitibay, at sa ikaaaliw. Nakita mo? Yung panghuhula, yun ang preaching. Ang kahulugan sa Biblia nung panghuhula, to preach. Magpipreach ka ng ikakatibay, ikapangangaral at ikaaliw, yung aral na nakasulat. Yung pagsasalita ng wika, hindi nakasulat yun Mas gusto na ni Pablo, matuto ang mga kapatid na magsalita sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaliw o manghula, kaysa sa magsalita ng wika. Ngayon, sabi niya sa 5, gusto ko mapansin mo, kapatid, ibig ko sanang kayong lahat magsalita ng mga wika. Datapwat lalo na ang kayo magsipanghula. Lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika. Maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesya'y mapatibay. Kung magsasalita ka man ng wika, kailangan may magpapaliwanag. Para mapaliwanag, kailangan may interpreter para tumibay ang iglesia. Ang ikatitibay kasi ng iglesia, yung panghuhula. Kaya kung mamimili ka sa dalawa, sabi ni Pablo, mas gusto niya na matuto kang magsalita ng ikatitibay, ikapangangaral at ikaaaliw. Yun yung panghuhula o prophesying. Hindi yun ang pagsasalita ng wika. Kapatid, mahabang Pero siguro tama na muna yan sa'yo dahil mapakaraming lugar na naghihintay. Sana makinig ka ng doktrina at maiintindihan mo lahat ng bagay na yan. Salamat po, kapatid na Eduardo Magana. Pansamantala, bago po tayo umuwi, nanyayahan ko kayo sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Tayo po'y tumindig. Panginoon, naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isa pang pagkakataon na makadaupang palad namin ang
aming mga kababayan. Makausap namin sila, malaman ang kanilang mga pag-aalinlangan, pag-aatubili, mga tanong ukol sa pananampalataya. Alam po namin hindi naman namin kayang ang kanilang mga puso'y paliwanagan, Ama. Ikaw lamang po ang tanging kapangyarihan na inaasahan namin na makapagbubukas ng kaisipan, pagkaunawa at interes sa mga tao. Gaya rin namin sa pasimula, maraming panahong naaksaya, maraming panahong ginugol kami, Ama, sa mga kasalanan at mga paggawa ng kamalian. Di kami nagkaroon ng ligayang umunawa ng iyong mga salita sa pasimula. Subalit naawa ka sa amin. Mula sa kadiliman, nagpasilang ka ng liwanag. Nagkaroon kami ng interes na magsuri, maghanda para sa aming kaluluwa at ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama. Hindi kami namatay, na hindi kami nagkaroon pagkakataong makilala ka po. Looban. Tinatanaw naming utang na loob, Ama, na sa buhay na ito, nakilala namin ang katotohanan ng mayroong isang lumalang sa amin. Pinagkakautangan namin ang loob ng buhay at ng aming lakas at pagkatao. Isang manlalalang na maunawain at mapagmahal na nagbibigay ng aming mga pangangailangan sa buhay. Ama, salamat po. Nagkaroon ng mga ganitong tagpo na mag-usap-usap kaming mga magkakababayan dahil sa iyong mga salita. Sana'y matanim sa aming mga puso ang iyong katotohanan. Sana lalabi pa namin mga kaarawan, magugol namin, Ama, sa paglilingkod sa iyo. Basbasan mo ang aming mga panauhin, kanilang mga sambahayan. Idamay mo na rin kaming mga magkakapatid. Panginoon, meron kaming kanyang mga suliranin, mga pakikipagbaka sa araw-araw. Baala ka na pong gumabay, magtuwid, umalalay sa aming mga kahinaan. Magpala ka po, Ama. Magpagaling ka ng aming mga karamdaman at lumutas ka po sana ng aming mga problema sa buhay. Tulungan mo ang mga nahihirapan, ang mga babaeng bao, ang mga ulila at ang mga dukha. Mahabag ka sa aming lahi at sa aming henerasyon. Umaasa po kami, Ama, hindi man namin sabihin lahat. Naunawaan mo ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa Diyos amang kadakilaan at sana ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Naway tanggapin natin ang basbas, ang patuloy na pagkukupkup ng Ama na nasa mga langit.
ang biyaya ng pagpapagaling at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ang paggabay ng banal na Espiritu, dalawang sumapuso nating lahat, lalo na sa ating mga anak, magpakailan-kailanman.